is not part of the day-to-day running of what we are doing. So it would be unfair to ask her to now to impose that duty on her, since that's not part of her work now. It's a very practical reason, actually. That's how I came to that conclusion. If you notice that the membership of the executive committee are all part of. They're all members of the cabinet up to now. So that would seem to be the obvious way to handle it. Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. Ito, medyo late na tayo kasi matagal na itong nangyari. Pero sabi nga, diba, it's better late than never. So, ito is about dito sa ginawa ni Marcos na hindi pagbilin ng bansang Pilipinas kay Vice President Sara Duterte. So, ano nang nangyari? Diba, Vice President, ang papel ng isang Vice President ay tumayong presidente pag wala ang presidente. So, ano nangyari? Hindi sa kanya ipinamahala ang Pilipinas noong wala si Bongbong Marcos. Hindi ba ito isang kahiyan? Isang sampal? O isang sumbat dahil sa mga nangyayari? Kasi kahit naman ako, kung hindi ko naman kaalyado ang Vice Presidente, bakit ko iiwan sa kanyang Pilipinas? Baka mangyari ulit ang nangyari nung huling umalis si Marcos, di ba? Sumali sa rally itong si Sara Duterte, hindi ba? So, anong naiisip ko ngayon? Ang naiisip ko ngayon is yung nangyari nung nakaraang administrasyon. So, totoo nga talaga ang karma, di ba? So, yung nangyari kay Leni Robredo nung nakaraang administrasyon ay tila nangyayari naman ngayon sa anak ng dating presidente. So, parang ganun na rin ang nangyayari. So, anong tawag natin dito? Di ba? Karma. So, ito yung lagi nating sinasabi na totoo na mas madaling maging masama sa ngayon, sa panahon ngayon . Sa panahon ngayon, totoo na mas madaling maging masama kaysa maging mabuti. Diba? Sa dami ng mga nangyari noong panahon ni Duterte na nagsisilabasan na ang mga baho ngayon, katulad nga yung nangyari dito kay Ruina Garma na nagte-testify na ngayon dito sa Quadcom, diba? So sino ang lumalabas na masama? Diba? Si Pangulong Duterte. So ano na mga DDS? Ano na mga vlogger ni Kibuloy? Ano nang ginagawa nyo? Bakit wala na akong nakikitang nagtatanggol ngayon sa mahal nyong Pangulong Duterte? Bakit hindi ko na kayo makita ngayon maliban kay Harry Roque? Na alam din naman natin na kasangkot din sa lahat ng katiwalian na nangyayari nung kapanahunan ni Pangulong Duterte. So, yun nga, doon na tayo sa topic natin about dito sa hindi pag-iwan kay Vice President ng presidency nung wala si Marcos. Diba, napakalaking sampal po sa kanya nito dahil yun ang kanyang hinahangad mulat sa pool na maupo siya as Vice Presidente. Yun ang gustong mangyari ng mga DD shit mulat sa pool. Pero wala naman talagang nangyayari. So, maraming mga survey na meron pa rin nagtatanggol at dumidepensa dito sa ating Vice Presidente. Pero alam naman po talaga natin na kahit gaano kasamang tao, katulad ni Ruina Garma, tama naman ang sinabi niya, the truth will set us free. So sana po, yung mga bumaligtad din ng mga DD shit ay taos puso ang kanilang ginagawang pagbaliktad. At ang kanilang mga sinasabi ngayon, syempre hindi naman natin talaga masabi. Hindi natin masabi kung totoo o hindi. Dahil alam nyo nga, ang sinasabi ko, kung ang isang tao ay may pinapanigan, hindi natin basta-basta mapapaniwalaan. So, that's all. Adios.